Welcome back to Life in Progress, and today we are going to talk about next year na. Best advices I am taking in 2026. Number one, protect my mornings. No scrolling, no chaos, just me, my thoughts, and my rituals. Inaamin ko, 2025 ko sobrang chaotic. Paggising ko pa lang hanggang gabi, hawak ko na yung phone ko and nandito pa rin siya. So itatabi natin. Siyempre, walk the talk. Iniiwasan ko naman, pero ang hirap. Ang hirap talaga. Kaya nga naging practice ko na yung pagpupunta ko sa yoga class. Iniwan ko na yung phone ko kasi naglalakad ako 30 minutes papunta doon, then mag-yoga ako, then 30 minutes pabalik, then magpa-park ako. So 3 hours walang phone. Eto talaga yung number one ko. Gagawin kong priority to next year. Number two, if it's not hell yes, it's a no. Stop entertaining half-hearted people, projects, opportunities, or experiences. Ano natin ang ganyan? 2026 will be a year of hell yes. If hindi nyo kaya bigyan ng sagot, automatic for me, it's a no. Ayoko na. Ganon din ako. Ako kasi mabilis ako mag-no eh. Parang skill ko na yun eh. Hindi ako nakukonsensya mag-no. Kasi for me, self-love ko yun eh. Pinaprotektahan ko yung sarili ko. If ayoko talaga, I'm sorry. And nagsasabi talaga ako, I'm so sorry, I can't. I can't make it because. Pero depende yung because sa tao. If deserve niya ba yung because ko or hindi. Kasi some people, hindi naman nila deserve yung paliwanag ko. So I'd rather keep that energy to use sa mga better na things. Number three, invest in health like it's wealth. Gym, rest, food, therapy, non-negotiables ko yan. Ngayon, this year, in the past couple of years, non-negotiable ko yan. And magiging mas mahigpit pa ako sa 2026 kasi nakita ko nga yung study na yung travel is very, very dangerous. If lagi ko yung ginagawa, baka magkasakit ako in the long run. And meron pala siyang effect sa fertility ng babae. Sa isip ko, gusto ko magkaroon ng anak eh. Nag-start na yung ganong thoughts ko. That's why nag-start ako i-protect na yung health ko more. Number four is play the long game. Quick wins are nice, but long term is so more important. Hindi pwede yung parang example sa dating, summer fling lang, ayoko na ng mga ganyan, pagod na ako dyan, sawa na ako dyan. Gusto ko na ng real partnership. Naghanap na ako ng someone na ibibigay ko yung 10th cup ko, overflowing na kasi jug na nga eh. Overflowing na ako sa self-love. Gusto ko na mag-asawa at magkaanak. Naiisip ko na yun mga yon. So long game na ako. Hindi na yung parang for fun lang, for entertainment, or half yes lang, half baked. Ano lang, dating, experiences. Ayoko na yan. Even sa travel, sa business. Pag yung mga client, parang hindi naman long-term yung balik, ayoko na i-entertain. Parang wag na lang, thank you. You can look for someone else. Ganun din sa employees. If hindi long-term, ayoko na. Kasi time, investment, money yun eh, di ba? Nag-invest ka sa isang tao ng sobrang daming bagay, tapos parang wala lang, hindi naman pala long term. So number five is detach from outcomes, do the work, release the obsession of results. So your journey is as important as the destination. Siyempre, relate ko na sa travel kasi work ko yun, di ba? Hindi pwede parang naka-attach lang ako, gusto ko na mag-asawa. Period. Tapos yung journey papunta doon, di ko naman na-appreciate. Tapos atat na ako na yung gusto ko na makuha yon. Gusto ko ma-enjoy yung journey na I traveled, I created my business, my podcast, pandemic happened. I got my heart not just broken, as in crashed, piniga, chinap-chap, nilagay sa baul, tinapon sa dagat, ganong level. I met a lot of men. I froze my eggs. So, na-enjoy ko yung journey na yon bago ako makarating sa outcome. Kasi matagal na ako nag-detach eh. Parang I believe in my own journey and I love my pace. Number six, sobrang hirap nito. Soft life doesn't mean weak life. Ease, peace, and balance are power moves. As a person, I am just very strong. Alam ko na yun. Parang nasa astrology ko na din yun eh. Kasi yung Libra rising ko, if aware kayo sa ganun, parang ang laki nung ano niya, Libra rising ako, pero parang ang laki nung chunk ng gano'n, nasa Scorpio. Hindi ko na yun maaalis na minsan ang impression sa akin ng mga tao is nakakatakot, intimidating. Wala na yun eh. Yun na rin ako eh. Pero also, naiisip ko yung mystery na yon is also beautiful. Hindi naman siguro kailangan malaman na lahat ng tao yung pagkatao ko, pagkakalog ko, pagkamasayahin ko, pagkakanal ko. Maybe that is just for people na love ko. Yung soft life, parang for me yun. I can just be myself. May mga araw na hindi na ako yung nagpipilit mag-work. Yung peace ng pagiging ako. Yung ease na I am enough with the people I love and I do things na I love. Number seven is guard your circle. The energy around is either
Fuel or poison? Fuel or poison lang naman yun in experiences, life, work. If hindi tayo na-fuel ng mga to, ayaw na natin. We need to guard it. Yung energy naka-around sa mga tao, sa mga nararamdaman natin, we have to guard it and we need to start trusting our intuition. Pag sinabi na sarili natin, ayaw na natin. Kasi bibigyan naman tayo ng sign ng body natin kung naniniwala kayo sa ganun. When we're around people na hindi tama para sa atin, parang nagka-tight tayo, parang we feel tense, tapos kinakabahan. Bawat bagay na sasabihin natin, parang natatakot tayo, kinakabahan tayo, tama ba ito sinasabi ko? Baka mali na yung nasasabi ko. So when we feel like that, it's time to pack our bags and go. Number 8 is say less, move more. This has been my strategy my whole life. I only tell my plans sa mga teammates ko. Minsan nga mama ko di alam Yung Access Concierge nga ni-launch namin, di alam na mama ko. Sabi ko, hala mama, di ko pala nakwento sa'yo. I'm so sorry. Kaya pala nagtataka yung mama ko, ano to invitation na sa bahay na Access Concierge? Like, oh my God, ma, I'm so sorry. Na hindi ko napaliwanag sa'yo. Kasi syempre sa mama ko, ipapaliwanag ko lahat. Pero nung isang araw, pinapaliwanag ko sa mama ko ni Reddit. Sabi ko, mama, pag galit yung mga tao sa'yo, dito kanila sinusulatan ng kung ano-ano kasi anonymous. Sabi na mama ko, like yung sobrang innocent ng face niya. Sabi niya, may oras pa yung mga tao magganyan. Ako, Diyos ko, nagdidilig ng halaman, nagaganyan. Sabi ko, mama, maraming oras ang tao, wag ka na magtaka. Sabi ko, mama, nagsulat din yung mga tao about sa akin. Gusto mo basahin? Sabi niya, sabihin mo na lang sa akin ano sinabi. Sabi ko, mama, sabi nila dati, di ako naka-Zimmerman, naka-Bottega. Ngayon mayabag na ako. Sabi ng mama ko, sabihin mo sa kanila, pag nakabili na sila ng AP na watch, puntahan kanila sa Madrid tayo, 2 pa ang susundo. For the meantime, dyan muna kayo, tagasulat muna kayo. Tawa kami ng tawa ng ate namin sa bahay kasi hindi alam na mama ko yung mga ganong bagay. Kaya sabi niya nga sa akin move more. Always. Hindi na kailangan magsabi sa mga tao because if hindi alam ng mga tao yung mga bagay about sa'yo, may ano lang sila, may parang assumption lang sila about you. They don't really know you, diba? Silence and actions over endless explanations. Hindi ko na kailangan ipaliwanag yung sarili ko kahit kanino. Hindi ko na kailangan sabihin sa mga tao. Or recently, I made a mistake on Threads kasi yung account ko nakalagin din sa iPad ko sa bahay. So, mama ko dun nagbabasa. May napindot yung mama ko about someone sa politics. So, may nag-post about doon na nasa gantong side daw ako ng politics. Para ako, unang-una di ako bumoboto. Pangalawa, foreign passport ako. Pangatlo, nakatira na ako sa ibang bansa. I did not bother to explain myself. Tinawanan ko lang, nilagay ko lang doon, sorry na, wag na kayong magalit, nagkamali lang ako. Hindi ko na in-explain na nasa mama ko yung iPad, napindot na mama ko siguro, di niya namalayan, di niya nakita. Kasi wala naman maniniwala sa akin Diba? I just went with silence lang. Parang bahala kayo. Gusto niyo gumawa ng issue about me? Please go ahead. Ang dami yung oras. Meron pang isang comment doon sabi, sobrang performative naman talaga yun Lahat ng actions niya, kala mo pa cool, kala mo relevant. Alam niyo yung reply ko? Sige na, sorry na, huwag ka na magalit. Kasi hindi naman nagmamatter sa akin yung comment sa mga tao, especially kung mga trolls lang yan. Nakita ng mama ko na naman, tawa lang siya ng tawa. Sabi niya, anak, ginawan ka na nga ng issue, binabash ka na nga, tinawanan mo pa, ginanon mo pa. Sabi ko, mama, I have nothing else to say. And I'm not gonna go around explaining myself. Okay, so number 9 is celebrate the small wins. Joy expands when you notice it daily. Small wins. Nakapag-record ako ng 8 na podcast. Yung isa, may red lipstick. Uulitin ko yun. Small win na yun for me. Ginawa ko na yun. So, sa isip ko, 4 lang i-record ko today. O 5. Biglang nadagdagan kasi may red lipstick yung previous. Imbis na mainis ako sa nag-makeup sa akin. Or mainis ako kay Jen na nag-record. Di niya napansin. Kanina nga lang sinabi sa akin, wala, ulitin ko na lang. Diba? Isi-celebrate ko na lang siya na ang dami ko nagawang work today. Nag-workout ako 3 hours. Nag-boxing ako. Nag-cardio ako. And nag-pilates ako. Plus, nag-record pa ako ng podcast. Plus, mag-overnight pa ako with my Happy Lab teammates. Celebration na lang. And lastly, never shrink to fit. Outgrowing old versions of yourself is part of the deal. Just accept it. Magbabago kayo through seasons, through experiences, through heartbreaks, through everything. Just accept it. Never shrink and never settle for the bare minimum. That's all, guys. Thank you so much for listening and we'll see each other in 2026. Sinabi ko na to sa inyo, wala talaga ako kinikita sa podcast ko, pero ito yung reminder na gano'ng kalayo na narating ko since the pandemic. 5 years na yung podcast ko. Kita nyo naman yung progress. Ang gaganda na namang ilaw ngayon, di ba? Meron na akong Jen, meron na akong Kuya Jason, na nakasama ko buong taon na 2025. Marami din nakakaalam na hindi ako nag-record sa Madrid.
Lahat yan tinatapos ko while nasa Philippines ako. Just imagine the amount of time, effort, and sadly, hindi pa rin ako kumikita. But okay lang. Maybe not everything is about money. Maybe eto na yung life work ko na I'm just putting out there. Nasa astrology ko yun eh. Communication is something I'm really good at. Ang dami ko na-experience sa buhay and I need to find a channel na ma-share ko yun sa mga tao. Nasa astrology ko yan. By the way, thank Janice. Kung gusto niyo magpa-astrology, let me know sa comments para i-connect ko kayo kay Janice to help my friend din sa business niya. That's all guys. Please connect us sa socials. My Instagram is Angeli Dub. Life in Progress PH naman sa podcast. Life in Progress Pod sa TikTok. My personal TikTok is Angeli Dub. My Spotify is Life in Progress by Angeli Dub. And my YouTube is Angeli Dub. That's all. Thank you so much. And I'll see you next year. Bye-bye.